Magandang araw! For today's video, pag-uusapan natin ang Grade 8 Music Quarter 2, Module 1, East Asian Music. Para sa ating main objective, kilalanin ang kaugnayan ng sosyo-kultural na aspeto ng Japan, Korea at China sa pagbuo ng kanilang musika at pahalagahan ang kanilang musika, sa pamamagitan ng pakikinig, na nagpapakita ng sensitibong pananaw. Introduction to East Asian Music. Ang musika ay maaaring maging isang nakakaakit na lagusan sa ibang mga kultura, at dahil ang musika ay higit pa sa tunog, maaari itong humantong sa pag-aaral tungkol sa mga taong gumagawa ng musika. Ang tradisyonal na musika ay bahagi at koleksyon ng anumang kultura. Iba-iba ang mga tradisyon at kultura sa isang bansa, at gayon din siyempre ang musika. Ang musika ng Silangang Asya na kinabibilangan ng mga rehiyon ng Japan, China, at Korea, ay nagtatampok ng ilan sa mga pinakalumang artistikong tradisyon sa mundo. Ang tatlong bansang ito ay may kahanga-hanga at pambihirang kultura at tradisyon na ibinabahagi nila sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatanghal. What is vocal music? Ang vocal music ay isang uri ng musikang itinatanghal ng isa, o higit pang mga awit, mayroon man, o walang instrumento na saliw o a cappella, na kung saan ang pag-awit ang nagbibigay ng pangunahing pokus sa piyesa o musika. Atin pang talakayin ang tungkol sa vocal music. Una, ang musikang walang anumang kasamang saliw ng instrumento ay tinutukoy bilang a cappella. Ikalawa, ang vocal music ay karaniwang nagtatampok ng mga inaawit na salita na tinatawag na liriko o lyrics. Ikatlo, ang isang maikling piraso ng vocal music na may lyrics ay tinatawag na isang kanta. Ating pagtuunan ng pansin ang bansang Japan, China at Korea. Pagdating sa vocal music, anong meron ang bansang Japan? Japanese vocal music. Una, may dalawang mode ang musika ng Japan. Ito ang yosen, ang tinatawag na male scale at insen mode para naman sa female scale. Pag sinabi nating mode, ito ay isang uri ng sukat, tulad ng sa do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Baguhin ang isa lamang sa mga nakatalang iyon at maaari mong tawaging mode, ang iyong sukat. Ikalawa, ang dalawang mode ay binubuo ng 5 pangunahing tono, batay sa isang sukat na may 7 tono. Ang pentatonic scale ang isa sa karaniwang scale na ginagamit ng East Asian country lalo na sa traditional type of music. Ikatlo, ang natitirang mga tono ay itinuturing na mga pantulong na tono, o auxiliary note na mas kilala bilang non-harmonic tones. Ikaapat, ang klasikal na Japanese melodies ay batay sa yosen at insen mode, ngunit hindi palaging sa isang mode lamang ang ginagamit. Karaniwan itong nagbabago sa parehong mga mode. Pakitingnan ang link para sa higit pang pag-unawa tungkol sa mode of music, scale of music at auxiliary notes. Chinese vocal music. Una, kilala ang Chinese music sa kanilang melody at tone color o kung tawagin ay timbre. Ikalawa, ang kalidad ng boses ng Chinese ay kadalasang inilalarawan bilang mataas ang tono at pangilong o nanggagaling sa ilong. Ikatlo, mayroong mga pagkakaiba sa rehiyon pagdating sa vocal. Ang hilagang estilo ng pag-awit tulad ng Peking opera, ay may posibilidad na mas mataas at mas matinis kaysa sa timog na estilo ng pag-awit tulad ng Cone opera o ng Wuan. Ikaapat, ang pentatonic scale o 5-tone scale ay karaniwang ginagamit sa Chinese music. Korean vocal music. Una, ang musika ng Korea ay may mabagal na tempo, na nagbibigay ng napakapayapa, at nag-iisip na karakter. Ikalawa, ang mga bihasang mga awit at drummer ay gumaganap ng pansori music. Ang Chinese, Japan at Korean vocal music ay naiiba pagdating sa musical elements na ginamit. Una, vocal timbre, pang-ilong, at panglalamunan. Ikalawa, rhythm, duple, triple, quadruple. Ikatlo, melody, pentatonic scale, diatonic scale. Ikaapat, texture, na pwedeng maging
Letter A. Monophony, o a cappella. Letter B. Homophony, o na may chordal accompaniment, o kung saan ang iba't ibang instrument, o bahagi ay tumutugtog, o kumakanta ng parehong mga nota. Letter C. Heterophony, o parehong himig, ngunit sinamahan ng mga tugtog, ng ilang musical instrument. Ikalima, form, strophe, o gamit ang parehong tono, sa iba't ibang taludtod. Music of China. Ang tradisyonal na musikang Chino ay hindi layuning isayaw, o ilipat sa kung saan, ay may posibilidad na ipakilala, ang mga tao sa sensual at sexual na pagnanasa sa katawan. Gaya ng itinuro ni Confucius, ang maganda at angkop na musika ay nilalayong isulong ang katahimikan sa lipunan. Karamihan sa mga tradisyonal na musika ng mga elite o nasa upper class ay gumamit ng sinaunang Chinese pentatonic scale. Ang sukat ay may posibilidad na gumawa ng mga simpleng harmonies, ngunit marahil upang mapanatili ang mga pamantayan ng confusion ng pagiging simple. Kung ang musika ay bahagi ng isang opisyal na ceremonial na tungkulin, ang musika ay sinadya upang ayusin ang pag-uugali ng mga tao, upang maisagawa nila ang ritual ng naaangkop at sumunod sa awtoridad. 3 kinds of traditional music of China. 1. Chinese opera music meant for theatrical performances. 2. Ensemble or orchestra music for cultured audiences. 3. Solo instrumental performance. Chinese famous folk song. Ang folk song, na pinamagatang Jasmine Flower, o Molihua, ay binuo noong Qing Dynasty, at isa sa mga unang Chinese, na kanta na naging tanyag, sa ibang bansa. Ang himig ng kanta, ay nagbibigay aliw sa 3 parirala, at inilalarawan ang kadalisayan ng pag-ibig, sa pagitan ng mga kabataan, sa pamamagitan ng pagpapatingkad sa kagandahan ng mga bulaklak na jasmine. Ang kantang Jasmine Flower ay matatagpuan at maririnig sa buong China at mayroong mga rehiyon na pagkakaiba-iba pagdating sa bersyon. Itinuring na myth ang pinagmulan ng kanta hanggang sa naglathala ang 2 iskolar ng Yangzhou na sina Zhu Xiangsheng at Nie Feng ng isang akademikong artikulo noong 2000 na nagdedetalye ng kasaysayan sa pagitan ng katutubong awit at Yangzhou Diti, isang makalumang uri ng katutubong musika. Ating pakinggan ang kantang Jasmine Flower ng China. Para sa full video ng kanta, pwede niyong tignan ang naibigay na YouTube link sa taas. Ang kultura na halaga at kasikatan ng Jasmine Flower ay ginagawang isang simbolo upang ipakita ang Oriental charm sa entablado sa buong mundo. Ginamit ni Giacomo Puccini, isang kilalang Italiano na kompositor, ang kanta sa kanyang opera na Turandot, na nagsasabi sa kwento ng isang maganda pero emotionless na prinsesang Chino mula sa dinastiyang Yuan. Ang pagsasama ng kanta sa pasinaya ng opera ng Italiano noong 1926 ay nakatulong sa pagsulong nito sa pandaigdigang katanyagan. Music of Korea. Ang tradisyonal na musikang Koreano ay malawak at malalim sa mga tuntunin ng genre at kahulugan. Mayroong musika ng magsasaka na nagpapahayag ng buhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga kapanapanabak na ritmo nito. Pansori o mahabang vocal at percussive music na tinutugtog ng vocal singer at skilled drummer. At Tholcham o masked dance mayaman sa parody at katatawanan, pagtugtog ng majestic court sa mahahalagang kaganapan sa palasyo ng hari at karaniwang musika o tinatawag na jeonggak sa Korean. Tulad ng gago, yung Sanhozang at Seijo na naglalaman ng matikas, pinongdiwa ng CNB o mga intelektual ng Joseon Dynasty. Ang relihiyosong musika tulad ng Buddhist Bumpei at ang musika ng shamanic rituals ay bahagi rin ng tradisyonal na Korean music na nagdaragdag ng espesyal na pagkakaiba-iba at kayamanan.
Ang isang maling kuro-kuro tungkol sa gokak o tradisyonal na musikang Koreano ay ang pagiging mabagal, malungkot at miserable. Ito ay isang ganap na maling pananaw dahil walang mga malungkot na kanta sa karaniwang genre ng gokak. Ang mga karaniwang genre ng tradisyonal na musikang Koreano ay batay sa ideya ng hindi pagpapahayag ng kalungkutan sa malungkot na paraan. Ito ang dahilan kung bakit malakas, maliwanag, at maayos ang tunog ng musika. Sa kabilang banda, maraming mga kanta sa mga katutubong genre na may malungkot na tono. Ang Susimga, Yukjabagi, Tengtaryeong, Sanjo, Sinawi ay lahat ng mga malungkot na kanta na kilalang nag-uudyok ng walang katapusang pagdaloy ng mga luha. Ngunit sa parehong oras, ang masigla at nakakahawa na mga ritmo ng mga kantang ito ay nagtutulak sa tagapakinig na bumangon at sumayaw. Ito ay dahil ang pangunahing katangian ng mga Koreano ay hindi nakabatay sa han o sama ng loob at kalungkutan, ngunit sa tinatawag na hung o excitement, pagpapakita ng pagiging masigasig. Ang pagsasayaw sa mga malungkot na kanta at paglikha ng isang masigla at masayang nararamdaman. Kahit na habang umaawit ng mga kalungkutan sa buhay, ay ang pinakakaakit-akit na aspeto ng tradisyonal na musikang Koreano, gayon din ang batayan ng Korean psyche at ang sinyeyong nito. Mga kilalang piyesa at katutubong musika ng Korea. Chongak, music for the elite or ruling class, ito ang musika para sa upper class ng lipunan. Sogak, music for ordinary people. Ngungak, song for the farmer. Sanjo, song for solo instrument. Pansori, song for the stage which the performer sings, a long vocal and percussive music, played by vocal singer and skilled drummer. Ninjo, folk song. Korean famous folk song. Ang Arirang ay isang Korean folk song kung minsan ay itinuturing na hindi opisyal na pambansang awit ng Korea. Ginagamit ito bilang simbolo ng Korea at kulturang Koreano. Arirang ay isang awit ng pamamaalam. Ang pinagmulan ng salitang arirang ay ang burol. Sa pagiging bulubunduki ng lupain ng Korea, marami ring burol sa buong bansa. Karamihan sa mga Koreano ay nagkaroon ng mga paghihiwalay sa naturang mga burol. Isang damdamin ng matinding panghihinayang ang nababalot sa ritmo ng arirang. Ang kanta ay pumukaw sa pakiramdam ng mga luhang ibinuhos ng mga Koreano at ang pag-alala sa kanilang mga malulungkot na kwento. Ating pakinggan ang kantang Arirang ng Korea. Para sa full video ng kanta, pwede niyong tignan ang naibigay na YouTube link sa taas. Para sa musical composition na Arirang, narito ang pahapyaw ng original lyrics, translation ng kanta at scale of music. Music of Japan. Ang tradisyonal na Japanese music ay meditative. Ang pagganap nito ay lubos na pang-ritual, tulad ng sa mismong musika, tulad ng sa kalmadong mga musikero, kapag tinutugtog ito. Ang musika ay karaniwang tungkol sa mga relihiyosong pagdiriwang, trabaho, sayaw, pag-ibig, at mga awiting pangrehiyon. Hinahanap ng mga audience ang self-mastery na ito sa mga musikero. Ito ang dahilan kung bakit ang musika ay naging lubhang ritualized. Dapat ipakita ng mga musikero ang espiritual na self-mastery sa kanilang pagganap o performance at pagiging kalmado. Ang Japanese music ay may dalawang pangunahing uri ng scale o sukat. Ito ang male scale na tinatawag na yosen at ang female scale na kilala bilang insen. Ang insen scale na naglalaman ng mga minor notes ay partikular na ginagamit sa musika para sa koto and shamisen at ikinukumpara sa yosen scale na hindi naglalaman ng mga minor notes.
Ang Yosen scale ay isang pentatonic scale na ginagamit sa Japanese music kabilang ang Gagaku at Shomyu. Ang Yosen scale ay partikular na ginagamit sa mga folk song at mga unang sikat na kanta. Ang Yosen scale ay inilarawan bilang maliwanag na tunog. Narito ang type of music ng Japan. Una, Kagura, God music o music of Shinto. Ikalawa, Shomyu, classic Buddhist chanting. Ikatlo, Hogaku, authentic Japanese music. Ikaapat, Gagaku, oldest surviving Japanese court music. Ikalima, Nagauta, long song, vocal, dance, and dramatic compositions. Ikaanim, Kouta, small song, such folk songs a cappella. Japan famous folk song. Ang Sakura o Cherry Blossoms ay isang tradisyonal na Japanese folk song na naglalarawan sa tagsibol ang panahon ng cherry blossoms. Ang himig ng Sakura ay sikat mula noong Meiji at ang mga liriko sa kanilang kasalukuyang anyo ay kalakip noon. Gumagamit ang tune ng pentatonic scale na kilala bilang insen o sa modernong Western music theory, ang ikalimang mode ng harmonic minor. Ating pakinggan ang kantang Sakura o Cherry Blossoms ng Japan. Para sa full video ng kanta, pwede niyong tignan ang naibigay na YouTube link sa taas. Para sa musical composition na Sakura o Cherry Blossom, narito ang pahapyaw ng original lyrics, translation ng kanta at scale of music. For further understanding of our topic for today, let's have activity number 1. Directions: watch and listen to the following music. Options to avail the audio video. Number 1. Open the link provided for each music. Number 2. Listen to the audio video record provided by the teacher. Use the musical pieces provided in the discussion while listening, watching the audio video. Number 3. Determine the musical elements of the following musical piece. Copy the template below on a sheet of paper. Naway mayroon kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Nalaman na natin ang musika ng Japan, Korea at China. Ngayon, tayo ay magtungo sa part 2 ng ating discussion. East Asia Musical Instrument. Maraming salamat.